Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kapayapaan dulot ng Espiritu Santo naway sumating lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, puno ng pagtitiwala sa mapagkalingang pag-ibig ng Diyos dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dumulog tayo sa hapag ng Panginoon. Aminin natin at pagsisihan muna ang ating mga pagkukulang, nagawang kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong gan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Pagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw, ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang makilala nilang
Siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari. Samantala nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalay Cleopas, kailangan po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Ano mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon, mula na mangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga-maaga raw sila nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't di ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?
At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuli na po kayo rito sa amin, nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hatid binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din ay tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli nga nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maintindihan po natin kung ano yung general sentiment, feeling, and decision ng mga alagad, ng mga disipulo, lalo na po dito sa ating ebanghelyo ngayon, kung bakit sila umalis sa Jerusalem, yung iba nagtago, o kaya naman ay natakot, nangamba, o nalungkot. Siyempre, they were frustrated, no? Na wasak, nasira yung kanilang mga pangarap. They were thinking na itong si Jesus, siya na yung Mesiyas sa pinakahihintay nila, pero He was put into death, pinahirapan, pinapatay, na hindi nila inaasahang mangyayari sa kanilang Panginoon na tinuturing at sa kanilang inaasahang Mesiyas. No? Kaya, maintindihan natin, itong dalawang alagad, na ang pangalan po ng isa ay Cleopas, yun, bumalik sila sa Emmaus, no? 11 kilometers mula sa Jerusalem. Pero hindi po yun ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, no? Kundi, ano po yung ginawa nitong dalawang alagad pagkatapos na makilala nila si Jesus, marinig siya, at nang magkaroon sila ng salo-salo kasama si Jesus, nang paghatiin niyang tinapay. Sabi po dito, noon di tumindig sila at bumalik sa Jerusalem. Imaginin po ninyo, naglakbay ka na 11 kilometers, no? Lakad lang. Hindi naman ho simentado o diretso ang daan doon, kundi mahirap ang daan pabalik. Pero noon din, binagtas ulit nila 11 kilometers. Bakit? That was because they encountered grace. They were able to come face to face with the grace of God and God Himself. At yun ho ang nagbigay ng lakas dito sa dalawang ito. Alam po ninyo, nung binabasa ko itong ebanghelyo natin, ang isa rin pong pumasok na storya, no, sa ebanghelyo sa aking isip, ay yung pong visitation. Di ba kung matatandaan ninyo, pagkatapos ng annunciation, anong ginawa ng mahal na Birhen Maria? Nagmamadali siyang pumunta sa kaburulan ng Huda upang bisitahin ang kanyang pinsan si Elizabeth. Hindi lang po para makibalita, hoy, sabi ng anghel, ikaw ay buntis, ano ba nangyari? Hindi po yun. Kundi para ibahagi yung grasya na kanyang tinanggap. Because she was able to encounter, Mary was able to encounter God and contain, no, the Word made flesh in her. Kaya yun ang nagtulak kay Maria kung bakit nagmamadali siyang pumunta. Nagkaroon siya ng lakas. Ganon din naman po itong dalawang alagad sa ating ebanghelyo ngayon. Because of that encounter with God's grace, kaya sila nagkaroon ng lakas. At ano po yung moment kung saan nila nakatagpo ang grasya ng Diyos at ang Diyos mismo? Simple. Sabi po dito, kaya pala ganon yung pakiramdam natin, no? Nagbabaga ang ating kalooban, naglalagablab ang ating puso. Dahil nung kinakausap tayo ni Jesus, pinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan. At saan nabuksan yung kanilang mga paningin at nakilala si Jesus ng paghati-hatiin ng tinapay. Very familiar. Saan po ba yun? Sa misa, sa Eucharistia. Na dito, naririnig natin, pinaliliwanag at naunawa natin ang salita ng Diyos in light of the mysteries of Christ. At dito rin ho, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pinapaalala lang po sa atin ito na
we can only be enthusiastic, energetic, powerful, and most of all, hope-filled when we come to the Eucharist. Yung pong biyaya ng muling pagkabuhay, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy ang buhay. Hindi po yun positive thinking lang na dapat positive lang tayo, tuloy lang ang buhay. Hindi lang din po yan lakas ng katawan, no? Masabihin mo, kasi masyado silang na-excite, adrenaline rush, kaya nagmadali mga... Hindi, kasi for some time, mawawala yung adrenaline na yun, mapapagod ka rin. Pero hindi tumigil itong mga alagad na bumalik sa Jerusalem at ipahayag sa kanilang mga kasama, nakita nga rin namin ang Panginoon muling nabuhay. Ano pong tawag dito? This is not just psychological or physiological or emotional energy or power. We call this hope. At ano po ang pag-asa? Ang pag-asa po ay yung pinanghahawakan mo at paninindigang, at the end of the day, God, Jesus Christ, has the final word. Nasa Kanya ang huling salita. Ibig sabihin, ang mananaig pa rin sa dulo ay yung pagiging tapat ng Diyos sa iyo. At yun po yung pinanghahawakan natin. Kaya, ano pong pinaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon? No? Patuloy po natin pinagdiriwang ang muling pagkabuhay. Pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo, simple lang, saan ka humuhugot ng lakas para magbalik sa iyong Jerusalem? Sometimes we get frustrated. Gusto nating sumurrender. Umuwi na lang sa ating Emmaus. Pero what gets us back to Jerusalem is no less than the power of God, Jesus Christ, in the Eucharist. Tanungin niyo po ngayon ang inyong sarili, mga kapanalig. Saan ko hinuhugot ang nagpapaligaya sa akin? Nagbibigay sa akin ng enthusiasm sa buhay? Ng motivation? Kasi minsan hinuhugot natin sa fleeting, mga nagpapasaya lang sa atin ng sandali, pero natatapos din. Social media, maaring bisyo, o human relationships. Pero, pinapakita po sa atin, lahat yan matatapos, lahat yan mawawala. Pero, what truly endures in life is God and God alone. Saan po natin yung nakakatagpo? Kapag tayo'y nagbababad sa salita ng Diyos at tinatanggap si Jesus sa Eucharistia. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang magtulak nawa sa atin na kapag sa mga pagkakataong napapagod, gusto nating sumuko, bumalik tayo sa Jerusalem at ang magpapabalik sa atin doon ay walang iba kundi ang kapangyarihan ni Kristong muling nabuhay dito sa banal na Eucharistia. Amen. Sa pag-alaala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa paglalakbay sa buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao
Naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang pasasalamat ng Samson family sa natatanging kahilingan ni Romy and Flor Samson at pamilya, Joet Lani Samson at pamilya, Net Samson, Fidela Simon at pamilya, Ivy and Arman Coronel at pamilya, Constantino and Josephine Singh at pamilya, ni Gilberto at Agnes Chico at pamilya, ang pamayanan ng Pambansang Damban at Parokya na Mahal na Birhen ng Fatima sa Valenzuela City, at para sa intensyon ni Jocelyn Simon, para sa kagalingan ni Seferino Samson, Daniel San Pedro, Jenny Panghilinan, at para sa mga may kaarawan sa araw na ito. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon ng aming buhay. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin, sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumuyuri, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mamuntupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya.
Pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Fatima, ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag at lumapit sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesucristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mo mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapistang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pagkalooban kayo ng Diyos ang kagalingan at kaligtasan, puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos pagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, pinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mahabagin Diyos, ang Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Nayandog ng banal na misa, humayo kayong taglay ang biyaya ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sinawit kayo sa Panginoon.